Ang anino ng manananggal. Sa isang malayo at tahimik na barangay sa Tagkawayan, may isang bahay na luma at abandon. Sinasabing dito naninirahan ang isang manananggal, isang nilalang na nagiging isang halimaw tuwing gabi. Ang mga tao sa barangay ay takot na takot dito at hindi sila kailanman lumalapit, lalo na kapag madilim na. Isang araw, si Mara, isang masigasig at mausisang dalaga, ay bumalik mula sa lungsod upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa manananggal at hindi siya naniniwala. Sa kanyang pagdating, nagpasya siyang tuklasin ang lumang bahay na naging paksa ng mga kwentong bayan. Habang papasok siya sa bahay, ang mga pader ay puno ng lumang larawan at mga alaala. Pero sa likod ng kanyang isipan, ang takot ay nag-aalab. Wala namang masama, bulong niya sa sarili. Mga kwentong takot lamang ang mga ito. Nagsimula siyang maglakad sa paligid ng bahay at habang nag-iimbestiga, bigla siyang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Nakita niya ang isang pinto sa dulo ng isang madilim na pasilyo. Nais niyang buksan ito, ngunit nag-alinlangan siya. Sa kanyang puso, may naramdaman siyang tila may nagmamasid. Bigla, isang malambing na boses ang umabot sa kanyang mga tainga. "Mara, tulungan mo ako?" Ang boses ay tila nanggagaling sa likod ng pinto. Natigilan siya. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Isang kaibigan. Kailangan ko ng tulong. Dito ako nahulog sa sumpa," sagot ng boses. "Kung mabibigyan mo ako ng pagkakataon, maibabalik ko ang lahat." Ngunit habang siya ay nagsasalita, unti-unting nagbago ang kanyang tono. "Huwag kang matakot, Mara. Ako'y hindi masama. Kailangan mo lamang akong tulungan." Nang hindi na siya makapagpigil, nagpasya si Mara na buksan ang pinto. Habang binubuksan niya ito, bigla siyang nahulog sa isang madilim na silid. Sa kanyang paligid, ang hangin ay nagbago at naramdaman niyang tila may aninong nagmamasid sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang isang napakagandang babae na nakaupo. Ang kanyang mahabang puting damit ay nagmumula sa ilalim ng kanyang katawan. "Tulong mo ako at magiging masaya ka," sabi ng babae. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nagliliyab na apoy. "Anong kailangan mo?" tanong ni Mara. Ang kanyang takot ay unti-unting bumabalot sa kanya. "Nahulog ako sa sumpa," sagot ng babae. "Kailangan mo akong dalhin sa aking pag-ibig at makakabalik ako sa aking anyong tao." Mabilis na bumalik ang takot kay Mara. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa manananggal na nag-uugat sa mga salin ng mga masamang pangyayari. "Hindi ko kaya," sigaw niya. Ngunit bago pa siya makatakbo, ang babae ay nagbago at ang kanyang anyo ay nag-anyong manananggal. Ang itaas na katawan ay lumipad patungo sa kanya habang ang kanyang mga pakpak ay sumabog sa hangin. "Huwag kang umalis, Mara. Kailangan kita." Tumakbo si Mara, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Habang siya ay tumatakbo, narinig niya ang malalakas na tunog sa likuran. Ang mga pakpak ng manananggal ay umuugong. Nakahanap siya ng isang lumang salamin sa isang silid at sa isip niya, naisip ang mga kwento ng asin at proteksyon. Gumawa siya ng paraan pabalik sa isang lumang bodega at kumuha ng asin mula sa isang maliit na pakete na naiwan. Habang ang manananggal ay patuloy na humahabol, ibinuhos niya ang asin sa paligid ng kanyang sarili. "Tumigil ka!" sigaw ni Mara, habang ang hangin ay tila nagbago. Ang manananggal ay huminto. Ang kanyang anyo ay nagiging mas malabo. "Bakit mo ako tinatakasan?" tanong nito. Ang kanyang boses ay nagiging mahina. "Hindi kita kayang tulungan," sagot ni Mara. "Ikaw ay isang halimaw." Habang ang asin ay patuloy na bumaba, ang manananggal ay nagwawala at ang kanyang anyo ay naglalaho sa dilim. "Hindi ko nais na maging ganito," sigaw nito, hanggang sa tuluyang nawala ang kanyang boses. Umaga na nang makalabas si Mara mula sa lumang bahay, nanginginig at pagod.
Sa kanyang isip, alam niyang nagtagumpay siya sa kanyang laban. Mula noon, nagbigay siya ng babala sa kanyang mga kaibigan tungkol sa manananggal at hindi na muling naglakas loob na lumapit sa lumang bahay. At sa kabila ng kanyang tagumpay, alam niya na sa madilim na gabi, ang manananggal ay palaging nag-aabang, naghahanap ng susunod na kaluluwa na matutukso.